Nagkaiba ng benta sa kita. Tapusin mo ang video na to para malaman mo kung ano bang pinagkaiba ng benta sa kita. Hindi nga pala nakakakilala sa akin. Ako nga pala si Ruben de la Vega. Kagaya mo, nagpapatakbo ng isang maliit na negosyo. Pero bago ko sabihin sa iyo ang pinagkaiba ng dalawa, may kwento muna ako. Kami ng mga kaibigan ko, itinayo namin yung first business namin, which is yung Tapsihan Kainan dito sa lugar namin. As a starting business, kaming mga may-ari muna yung tumao dito, tapos nag-hire din kami ng tao. Bali 24 hours nga pala itong business namin ito. Talagang kailangan namin mag-hire ng tao. Mataas ang expenses sa tao, mataas din ang expenses sa rent. Hanggang sa yung business na to, ang tinagal lang is 1 month. Bakit 1 month lang yung tinagal ng business? Ang problema kasi, merong benta, pero hindi namin alam kung kumikita. Dahil mga bata pa kami nito, naisipan na lang namin na isara na lang kaagad. Nag-try ako ng pangalawang business, yung gym business, nalugi din. Tapos, yung third business na ginawa ko is nag-distribution ako ng dishwashing liquid, nalugi din. Hanggang sa nakarating ako dito sa pang-apat na business na masasabi kong successful para sa akin itong battery shop. So sa tatlong pagkalugi ko sa mga businesses na yun, para ma-compute natin kung kumita ba talaga yung negosyo natin, kahit marami namang benta. Una, kukunin natin yung kabuuang perang pumasok sa atin, which is yung buong benta. Pagkatapos natin makuha yung buong benta, ima-minus ngayon natin yung expenses. Ang karamihan sa atin, pag naibawas natin yung expenses, akala natin, kita na natin yun. Doon tayo nagkakamali bilang mga small business owners. Pagkatapos natin ibawas yung expenses sa total na benta, meron pang kasunod dyan. Ibabawas pa natin yung cost of goods sold o yung puhunan nung binigay nating produkto o binigay nating serbisyo. Kasi may puhunan yun hindi pwedeng wala. Pagkatapos natin may bawas yung puhunan, dun pa lang lalabas kung kumita ba tayo o hindi. Kaya minsan, hindi po pwedeng tuwan-tuwa tayo na marami tayong benta. Yun pala, pag binawas natin yung expenses at yung cost of goods sold, wala pa lang matitira. Negative pa pala tayo. Yun lang yung tatandaan natin. Total na benta, ibawas natin yung expenses, ibawas natin yung puhunan, doon pa lang natin makikita kung meron tayong kinita o wala. Kaya nga pala ako gumagawa ng mga gantong content tungkol sa pagsisimula ng isang maliit na negosyo kasi gusto kong ibahagi sa inyo yung mga konting natutunan ko sa pagpapatakbo ng isang maliit na negosyo. Ang kalaban kasi natin dito yung lugi. Pag nalugi na ang isang tao, nawawala na sila ng ganang sumubok ulit. Kaya kung nagugustuhan mo yung gantong content na ginagawa ko, please like and follow my Facebook page. At kung ikaw yung nagsisimula magnegosyo ngayon na nalilito at nahihirapan pa rin, makukuha mo rin yan. Tiwala ka lang. Basta huwag kang susuko, laban lang. Hanggang dito lang tong video na to. Ay, oo nga pala. Nabanggit ko nga pala sa inyo na ito na yung fourth business namin, yung battery shop. Bali, kung nangangailangan kayo ng automotive batteries and motorcycle batteries, message lang kayo sa aming Facebook page, Red Battery Trading. Ilalagay ko sa baba yung link ng aming Facebook page. Muli, lagi nating tatandaan, ang pagnenegosyo ay hindi pabilisan. Ito ay patagalan, umayaw at magsawa. Basta bangisan lang natin araw-araw. Yun lamang po, salamat.